Hello guys, welcome back to Learn Do It Yourself Electronics. So ngayon meron tayong tinanggap na repair. Tower fan siya. Ayan. Mamaya ipapakita ko yung model number nito. And sabi nung owner, actually picture siya ni Gab. Ang nangyari is wala na daw yung remote control niya. Kaya hindi na niya mapaandar yung itong electric fan. So nung nakita ko siya, nagtataka lang ako bakit hindi na siya mapaandar ganong merong naman siyang mga push button switch. So yun yung na-discover natin ngayon. Yun yung merong link yung problemang yon dun sa actual na trouble nitong electric fan. So tara, samahan nyo ako. So ito na, medyo messy yung table ni Mrs. Cakes and Crafts. So hinira muna natin yung table niya. Nandito tayo sa dining table. So ngayon, ang setup natin ngayon is yung power supply section nito is ito. Meron siyang capacitor resistor. Bali ang nangyari, wala siyang transformer, wala siyang switch mode power supply. Ang nangyari lang is meron lang siyang capacitor resistor para magkaroon ng voltage drop. Okay? So yung 220 volts mababawasan yung current rating nun, and then yun na yung papasok sa rectifier nitong circuit. So yun na yung magiging power supply. Meron siyang Zener diode dyan. Ayan kung nakikita ninyo. So kung ano yung voltage rating ng Zener diode, yun yung magiging output voltage na i-feed dun sa microcontroller nitong tower fan. Okay? So meron lahat ng mga voltage regulator, merong nakaparallel na capacitor. Ito na yon. Isa yan. Tapos meron pa dito banda sa loob. Ewan ko kung nakikita. Ayun. Nandun sa loob. Ngayon, ang ginawa natin, nag-connect tayo ng wire. Okay, ayan. Nag-connect tayo ng wire na nakaparallel dito sa capacitor para nasa ganun, ma-measure natin yung voltage output nung power supply section. Okay? So, tara. I-connect na natin. Isaksak na natin to. Tingnan nyo yung mangyayari. Dito sa display. So magkakaroon siya ng display. Tapos dahan-dahan siyang nawawala. Okay, nagfe-fade. Hindi ko alam kung ganun ba talaga yung behavior ng mga ganitong tower fan. So ang brand pala nito is Asahi. So ayun. Meron siyang 5 volts na supply. Gamit itong lumang-lumang CDR King na tester natin. So ito yung ginagamit kong tester lagi kasi ito yung pangharabas ko eh. Hindi ko ginagamit yung mga medyo expensive natin. So ayan. So meron na siyang dahil nga nasabi ko kanina, hindi siya gumagamit ng switch mode power supply, hindi siya gumagamit ng transformer type or yung linear. Ang mangyayari nun, kapag nahawakan natin to, meron tong konting kiliti. So pwede ka magulat. Okay? So ayan, meron siyang 5 volts pero hindi siya nag-on. Okay? Try natin. Ito yung power niya. Ay, hindi pala power, on off switch. So hindi siya nag-on. Kahit anong pindutin natin. Okay. So ngayon ang gagawin ko is i-disconnect ko yung main supply niya for safety, syempre para hindi ako makuryente. Mapapansin natin, dahan-dahan na bumabagsak yung output voltage. Yung 5 volts kanina, dahan-dahan na nawala. So hindi ko alam kung meron bang noise yung power supply or hindi ko pa alam kasi hindi ko pa
hindi ko pa siya nilalagyan ng oscilloscope, hindi ko pa siya na-check. So mag-a-assume ako na merong problema yung supply nito, okay? So ang gagawin ko, yung nakaparallel na wire dito sa capacitor, susupplyan natin ng power supply natin dito. Ito. So 5 volt siya. Same nung output voltage nitong power supply section, okay? So iba-bypass natin yon. Hindi natin i-connect yung main supply niya, yung saksakan. I-connect natin yung power supply natin, yung lab power supply, okay? So ipo-post ko muna tong video kasi medyo mahirap. Dalawa lang yung kamay ko. So ito na, nakakonect na yung power supply natin. Ayan yung output niya. Nakaset siya sa 5 volts. So approximately 5 volts. Pero ayan, wala pa rin siyang output, or hindi pa rin siya nag-on, sorry. Hindi pa rin nag-on. Ngayon, syempre, babalik tayo dun sa unang hint or dun sa sinabi ni teacher na hindi daw siya hindi daw nag-on kasi nga hindi na na-on kasi nga wala na yung remote. So meron siyang mga push button switches dito, pero bakit ayaw din, di ba? So possible ba na sira na yung microcontroller? Ngayon, kung sira na yung microcontroller, bakit merong display kahit papaano, di ba? Kapag ginagamit natin yung AC, yung main supply niya, bakit merong display? Ngayon, sa tingin ko, nandito yung problema. Nandito sa mga switch. Ngayon, try nating i-bypass. Ba-bypass natin. I-jump natin yung mga switch. So, ang kailangan natin muna is yung on-off. Kailangan meron tayong makitang display dito. So, okay lang na mag-turn on to kasi nga kailangan ko munang mabuhay yung mismong brain ng system. Kasi yung brain ng system, siya yung magko-control ng motor. Ngayon, hindi ko naman na siya inisip na baka fuse ba yung motor kasi nga ito, malinis naman yung niya, yung duct fan niya. So, hindi mo man maiisip na baka busted yung fuse, open, ganon. Hindi, kasi nangyayari lang naman na nababusted ang fuse ng mga motor ng mga electric fan kapag nag-overheat. Mag-overheat lang yung mga fan motor kapag nahihirapan na silang umikot dahil nga sa alikabok. So, ngayon, balik tayo dito sa controller niya, itong tower fan natin. Check natin, iba-bypass ko ha. Tignan natin kung mag-turn on. Medyo mahirap. Dalawa lang yung kamay ko. Wala tayong assistant. Ayan. Ready? Ayun. Nabuhay. So, ayun. Meron na siyang display. Level 1. Tumunog pa. Try natin itong hirap wala akong tripod ayun, nadagdagan yung level. So basically, nandito lang yung problema niya. So possible na yung mga switch nito is palitin na. Yun. Okay. Pero pag pinindot natin,
hindi na nagre-respond yung mga push buttons. Okay, ayun o, wala nang respond. Pero pag minamanual nating bypass or pag binabypass natin, gina-jump, yun. Okay, so ang gagawin ko nito, papalitan lang natin yung mga push button switch. Ayun no, kahit pa paano minsan pala natitrigger din. Ayun yung power nya. Okay, ayaw talaga, nag turn off siya pero ayaw na niyang mabuhay ulit. Ngayon try nating paanda rin siya, i-energize gamit yung main supply voltage, wag na tong power supply since nabuhay naman na natin. Okay, ready, 3 2 1. So meron siyang display pero unti-unting nagfe-fade. So kung medyo wala kang experience sa troubleshooting, medyo tricky siya. Ngayon try nating i-jump yung power switch. Yun. So hindi siya umikot. Bakit? Hindi ko alam. Dahil power on lang yun. Power on lang yung ginamp ko. So buti na lang hindi pa umikot yung fan mismo. So mamaya na lang natin paandarin yon, yung fan, kasi nga medyo hindi maayos yung board nito, baka sumabit-sabit yung mga wire. So papalitan na muna natin tong mga push button switches nito. Okay, ayan guys, mabuti na lang meron tayong spare ng mga push buttons. Ito, dito siya nakalagay. So ayan guys, natanggal na natin yung mga push button switch. Ayan, unpopulated na siya. So ayan na sila. So itatapon na natin yan. Papalitan natin itong mga to. So buti na lang, medyo sinuwerte-swerte, kamatch niya yung height kasi may specs kasi ito eh. Kahit same sila ng size, iba yung height nung mismong push button. So match naman siya, kaya ilalagay natin to. So ayan, na-mount na natin. Pero kailangan pa natin siyang isolder syempre. So ito na guys, nalinis na natin. Nahinang na natin yung mga bagong mga switch, push button switch, tack switch. Ayan, yan, ganun yung tawag dyan sa mga switch na yan. So normally off siya. Okay, so ito na. Moment of truth. Sasaksak na natin. Ayun, nagkaroon siya ng display and unti-unti siya nag-fade. Ganun talaga siya, no? So ito na, try natin i-on gamit yung mga switch nya. Ayun, success. Off muna natin. May sumabit na wire, kaya pala maingay. Let on. Iikot ba? Ayun, umiikot. Try nating bilisan.
Ayun na. Bumilis. Ang lakas ah. Malakas. So, off ko muna. Assemble na natin. So, ito na. Final test. So, turn on. Ayun. Success. Gawin natin max. So, ayun. Ma-under naman yung plus and minus. Yung speed control. So, yung oscillation. Try natin. Okay. Good. Yung mode. Ma-under din naman. Yung timer. Yun. Medyo hindi kita sa video yung ano, yung display, yung LCD, pero nagbabago siya. Ayun. Iba yung meron siyang pinipiling angle. So hindi maganda yung design ng LCD. Ano to? Ion. Ion. So meron siyang ionizer. Talaga, may ionizer? Ion? May ion blow? Anyway. So, okay na. So, habang sinesearch ko yung model nito, napansin ko medyo expensive pala. Nasa 5,000 pesos yung price nitong ganitong klaseng fan. So worth it talaga kung mare-repair siya para hindi masayang, okay? So ang model pala nito is brand is Asahi, model is TF-004. Okay, successful yung repair natin dito sa tower fan. So kung medyo limited ang inyong budget, pwede kayo mag do it yourself. Do it yourself repair as long as meron kayong mga tools. Okay? Kung wala kayong mga tools, mas maganda kung ipadala nyo na lang, ipacheck nyo sa mga qualified na mga technicians for safety, di ba? Para mas alam natin na pulido yung gawa. Okay? So na-discover din natin na ang mga push button switches, sila yung mga isa sa mga components na bumibigay kapag yung appliances is nagkakaroon na ng age. Okay, sa loob kasi nito, meron siyang contacts. Yung contacts na yon, nagkakaroon ng corrosion. Once na nagkaroon ng corrosion, mawawalan na siya ng continuity. So doon na mag-start na mag-fail yung mga appliances natin na merong mga ganitong klase ng switch. Ito yung stock switches, yung tawag sa mga yung tawag sa mga ganitong switch. So ayun lang, sana kahit paano meron tayong na-share. Kung nagustuhan nyo, sana mag-follow kayo, okay? So marami pa tayong gagawing vlogs. Bye bye.